simula na ng mas pinalawak na pagbabantay. Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporter's Notebook. Dagat na nagkulay putik, palaisdaang wala ng lamang isda, at lupang sakahan na hindi na matamnan. Paano humantong sa ganitong sitwasyon ang ilang barangay sa Santa Cruz, Zambales? Sino ang may pananagutan? Parang wala tayo sa tabing dagat kasi ang inaapakan natin ngayon talagang putik, hindi buhangin. Pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mahigit 2,000 residente ng bayan ng Santa Cruz sa Zambales. Parang hindi naman na to beach, dati buhangin, ganito. Tapos ngayon natatakpan na siya ng katas ng legal yata ito yung putik. Pero nitong mga nakaraang taon, unti-unting napansin ng mga residente ang pagbabago ng kanilang dalampasigan. Oo nga! Doon po. Hanggang Diyan sa saan may- to? Doon po, lulubog na kayo doon. Isa si Carlos sa mga mangingisdang naapektuhan ng pagdami ng putik sa kanilang tabing dagat. Dito, maasa kami dati dito na kahit na shell, mga alimaho, alimasag, hipon. Ngayon wala na. Dahil gawa ng ng putik. Marumi at mamula-mula na rin ang tubig sa baybayin ng dagat. Sa suspension ninyo, saan ang gagaling tong putik na to? Kasi po ma'am, putik tang bundok yan eh kapag may bagyo na baba yung yung tubig kasama ng putik yan. Ang itinuturong dahilan ni Carlos sa pagdumi ng tubig at baybayin sa kanilang barangay ay ang ginagawang pagmimina ng nikel sa mga kabundukan ng Santa Cruz, Zambales. Kasi yung mga katas ng mga mining pupunta na dyan. Malakas yung baba ng tubig galing sa bundok. Matatanaw mula sa tabing dagat ang port kung saan nakatambak ang stockpile o yung naminang lupang may nikel. Isinasakay ito ng mga mining company sa mga barko o barge papuntang China. Ang pupuntahan natin yung stockpile area ng mga minahan. Ang sabi rito ng mga residente, dati itong bundok pero ngayon ay patag na. Kasama ang presidente ng Barangay Sabangan Neighborhood Association na si Wilson Arcela, sinubukan naming lapitan ng port. Pagka umuulan po, yung stockpile na yan, Oo, gaganyan yan. nakikita nyo yon? Oo, maagos yan sa baba. Umaagos yung stockpile na yan? Kahit dito, pagka kwan, dito banda rito, sisisid ako, magkakagawa ka putik ng ganyan. Medyo bundok-bundok yan dati. Pinatag nila. O kagaya yun, bundok yan eh. O tinanggalan nila na yung daanan ng mga sasakyan. Bundok dati yan? Oo. Yun yung stockpile ng mga minahan dito sa bayan ng Santa Cruz. Bale dyan iniipon yung mga minina nila bago isakay sa barge at mula dun sa barge ay inililipat naman o isinasakay dun sa mga barkong naghihintay. 15 minutong biyahe mula Barangay Sabang ay mararating naman ang Barangay Lipay. Dito, mga palaisdaan naman daw ang natabunan ng mapulang putik na may nikel. Ano? Oo nga. Tinutubuan na lang ng lumot. Dati po yan, malalim yan eh. Hanggang doon, malalim. Ang 2 ektaryang palaisdaan ni Mang Luisito, sa halip na tubig, natuyong putik ang laman. Matapos daw ang bagyong Labuyo noong Abril 2012, hindi na naalis ang putik mula sa mga minahan na tinangay ng baha. Yung pong umulang malakas na bagyo, yung pong nagkuhan ng tubig at napitasan daw po yung irrigation yata ng mga minero doon sa itaas.
Bumaba yung galing sa bundok. Ano nangyari dito sa palaisdaan? Wala na po, ganyan na lang po yan. Ang aking nahihulog diyan, 120,000 na hipon, tapos 2,000 na bangos. Wala na pong natira. Ayan po, wala po, tingnan po yung palaisdaan, wala na laman. Ang natitirang maliit na palaisdaan ni Mang Luisito, hindi na rin daw kayang pamuhayan ng mga isda. So sinubukan ninyo dun sa may mababaw pa na tubig. Kaso wala, patay na. Tingnan mo nga po yung lawa, pulang-pula. Oh. Anong bubuhay na isda dyan? Wala. Ano epekto sa inyo nito? Gutom na siguro mamaya kung hindi magsisikap-sikap uling siguro, mag-umpisa ulit siguro sa zero. Wala eh. Buti nga may anak ako na kahit pa paano tulong-tulong na binibigyan kami ng punti-unti. Eh kung wala po, wala na, iiyak na lang ako sa dami kong pan. Ito nga naman, luluhan-luhan na naman po ako eh. Sa aming patuloy na paglilibot, nakita namin na maging ang katabing ilog na pinagkukunan ng tubig noon ng mga palaisdaan ay halos matuyo na rin. Kasi po yan nung araw po talaga, nung hindi nagkakaganito, malalim po ito sariwan tubig galing sa dagat. Meron daw 10 kilometrong ilog ang nalagyan ng putik o naging silted river at may mahigit 5 kilometro ng dalampasigan ng Santa Cruz ang natabunan din ng putik. Ngayon, ang problema lang sa pagmimina niya ng soil, dapat maingat ka dahil kung hindi mo babantayan, lalo na pagtagulan, pwedeng ma-wash out yung iba, pwedeng dumating sa dagat, saan yan? Sa river at saka sa dagat. No? Pwede bang magmina na hindi nagtatapon? Pwede. As a scientist and geologist, I can say, may mga examples kami pwedeng ipakita na ganyan. Pwede nagtitipid yung mining company o sometimes nagka-aksidente. Pero kung aksidente, kung talagang may tinapon ka, dapat may karampatang parusa. Saan yung port? Ayan po. Pero ito nakita ninyo ngayon, meron na ba kayong nakikitang possible violations? Isang indication na hindi nila na hindi ma-contain yung kanilang product. So therefore, ito ay isang possible na violation sa conditions na kung hindi man sa MPSA, yung mining contract, doon sa kanilang ECC. Hindi lang dagat, ilog at palaisdaan ang sinasabing naapektuhan ng putik na may nickel mula sa mga minahan. Sa kalapit na barangay ng San Fernando, mga bukid naman ang nasira. Hindi matamnan ng palay ang lupang natabunan din ng putik na may nickel na dinala ng mga landslide noong manalasa ang bagyong Labuyo noong taong 2012. Bagamat tinatanggal na ng isang mining company ang putik mula sa kanilang sakahan, malaking pinsala na raw ang naidulot nito sa kanilang lupa. 2 hektarya ng napinsalang palayan ay sinasaka ni Crisanto. So ito yung may abono. Opo, ganyan itsura sana yan. Oo. Pero yung abunuhan mo man ito, yung masubraan nickel niya, ganito itsura. Hindi ho niya binubuhay yung mga, parang ito, yung anak niya. Oo. Dati isa lang yan eh, parang ganito yung style. Pero ito, pinapatayin na ho niya. Hanggang ganyan na lang ho yan. Hanggang Ang matitira. lalabas ho yung bunga niyan, ganyan lang. So Hindi kagaya nito, lahat ng suhay nito, mayroon yan. So epekto niyan, mas kaunti talaga yung maani. Ay, kaunti na po. At kung dati ay nasa 100 kaban ng bigas ang naaani nila, ngayon nasa 35 kaban ng bigas na lang. Ito yung halimbawa ng mga palay na hindi nilagyan ng abono. Sinasabi sa atin na nasa 2 buwan na mula nung itinanim siya. Pero kung titignan nyo naman, mukhang bagong tanim pa lang. Bukod sa mga sakahan sa Barangay San Fernando, may 16 pang barangay na naapektuhan ang lupang sakahan ng mga magsasaka. Dati ito mambukid. Nung dumating yung mga mining, yung natabunan ng nickel, nasira. Dati ito putik. Lunak ito dati. Hanggang doon, natabunan yan lahat. Nagagamit pa po itong lupa na ito? Wala na mama, kasi nandyan na yung mga lupa eh.
Ayon sa pag-aaral ng Defenders of the Environment for Genuine Development of Zambales o Defend Zambales, tinatayang nasa 200 ektarya ng lupang sakahan ang natabunan ng putik sa buong Santa Cruz, Zambales. May 4 na large-scale mining companies ang nagmimina ng nickel dito sa Santa Cruz, Zambales. Binigyan sila ng permiso ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau at ng lokal na pamahalaan na makapagmina ng 8.5 million metric tons ng nickel kada taon. Saan yung port? Ayan po. Ito po, naglulutin po sila dyan. Ito yung ito yung bulito? Oh, yan po yung... Dahil sa pakiusap ng mga residente, nitong nakaraang Miyerkules, personal na ininspeksyon ni Direktor Leo Hasareno ng MGB ang kalagayan ng mga komunidad na naapektuhan daw ng mining. Ito na yung port ng bulito. Yan na po yung... Yan yung Shangpil Port. Pero ito nakita ninyo ngayon, meron na ba kayong nakikitang possible violations ng mga minahan? Ito ay isang indication na hindi nila na hindi ma-contain yung kanilang product, hindi ma-contain. Hindi naman natin sila binigyan ng permit para magkalat ng kanilang product. So therefore, ito ay isang possible na violation sa conditions ng kung hindi man sa MPSA, yung mining contract, doon sa kanilang ECC, Environmental Compliance Certificate. Kaya lang, kaya ako nandito para i-validate yung reklamo ng mga taga Santa Cruz. Ngayon, kung yan ay malinis, dito dapat na tinatayo natin ay kulay buhangin. Ang buhangin dito ay parang brown, blackish na brown. Nakikita natin na mayroong putik, pero nickel yan. Sa isang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau o MGB noong October 2013, sinabi ng MGB na lumabag sa RA 7942 o ang Philippine Mining Act ang 2 sa 4 na mining companies, ang Benguet Nickel Mines Incorporated o BNMI at DMCI Mining. Hindi raw epektibo ang PAN o saluhan na dapat ay haharang sa putik o lupa. Na-confirm na rin ng mga nag-inspeksyon natin na yung 2 mina dyan, kulang yung siltation control system. Dapat kasi pag nagmimina ka ng nickel, yung nickel mo hindi dapat yan lalabas sa environment. Contained mo dapat yan. Ang findings nung nauna nating team, hindi effective yung pan, kaya lumalabas pa rin yung silt. Yun ang naging cause ng pagkasira ng farmlands na inamin naman ng company. Kaya ang BNMI at DMCI ay inobliga ng MGB na alisin ang putik sa mga sakahang kanilang napinsala, gaya ng lupain ni Crisanto. Bagamat nagsimula ang pagsasaayos at paglilinis ng kumpanyang nabanggit, may ilang lupang sakahan at daluyan ng tubig sa 4 na barangay ang hindi pa rin na isasaayos. Meron tayong rainy season. Malaking volume ng ng tubig. Kung walang input ng laterites, malilinis din yan eh. Dapat mag-set up sila ng siltation programs, i-monitor na maigi. Kasi yung mga mina naman, kung nag-iisip sila, dapat gusto nilang environmentally, kasi kung hindi sila environmentally conscious, mamatay negosyo nila. Sa sulat na ipinadala sa amin ng DMCI, iginiit nila na taong 2012 pa natapos ang kanilang operasyon sa Santa Cruz at kasalukuyang ginagawa nila ng aksyon ang rehabilitasyon upang maisaayos ang mga ito. Responsable rin daw ang paraan ng kanilang pagmimina noon. Sa pahayag na ibinigay naman sa amin ng BNMI, sinabi nilang responsable rin ang paraan ng kanilang pagmimina. Nakarating na rin daw sa kanilang ilang reklamo ng mga residente at kasalukuyang ginagawa nila ng aksyon upang maisaayos ang mga ito. Bukod sa BNMI at DMCI Mining, isa pang kumpanya ang inireklamo dahil sa maling paraan daw ng pagmimina. Noong nakaraang taon, naghain ng reklamo ang Agham Party List laban sa LNL Archipelago Minerals o LAMI
Ayon sa agham, pinatag ng LAMI ang isang burol sa port para lagyan ng kanilang stockpile at wala silang environmental compliance certificate para gawin ang pagpapatag. Pinabulaanan naman ito ng LAMI. Pero noong Setyembre 2013, naglabas na ng desisyon ng Court of Appeals. Napag-alaman ng korte na kinayod at tinanggal ng LAMI ang isang maliit na bundok upang maitayo ang seaport na kanilang ginagamit ngayon. Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagpatag o pagbubungkal sa anumang bundok o burol nang walang anumang ECC. Iniutos ng korte na permanenteng itigil ng LAMI ang pagpapatag sa bahagi ng bundok na nabanggit. Kailangan din nilang i-rehabilitate o ibalik ang bundok na nasira, kabilang ang mga punong nakatanim dati roon. Ang problema, paano nga ba maibabalik ang isang bundok na napatag na? So with respect to the scraping, there is no more scraping done in the area. Such notwithstanding, as I was earlier telling, the precautionary principle does not apply. We do respect, but it is still pending. Sa ngayon ay naghain ng petition for review ng kaso sa Korte Suprema ang LAMI. Anong gagawin ngayon ng MGB? So nakita nyo na po na putik, may possible violation, even po yung stockpile, yung mga iba pong pupuntahan natin, palaisdaan na halos hindi na mapakinabangan, may mga palayan pa. So ano yung gagawin ngayon? Proseso, narinig na namin sila. Tatapusin namin yung inspection. Pagkatapos niyan, papatawag namin sila para sagutin ang observation namin at saka yung kanilang reklamo. At pagkatapos niyan, magde-decide ang DNR ang hindi. Itong mga ganitong problema, parang paulit-ulit lang siya, pero iba-iba lang yung lugar. So other provinces with mining companies in their places are experiencing almost the same problems. Mga ulat at dokumentaryong humakot ng parangal. Ahensiyasat. Huling hantungan. Agad niyang tinanggal ang mga ngipin. Black sand mining. To mine here is not allowed. Pilipinas for sale. May mga nagkaka-interest na ito yung pagkakitaan. Labor of death. Upuan, hosted by multi-awarded broadcast journalists Chiki Marica and Maki Pulido. The Best of Reporters Notebook Volume 3, now on DVD. Get your copy now from GMA Records and Home Video. Hindi ito ang unang beses na isiniwalat namin ang malalang epekto ng minahan sa kapaligiran at kabuhayan ng mga residente. Taong 2011 nang magtungo ang Reporter's Notebook sa Caraga Region na itinuturing na mining capital ng bansa. Sa Barangay Urbistondo sa Claver, Surigao del Norte, nakapanlulumo ang aming nasaksihan. Natabunan na rin ng putik o laterite ang kanilang dalampasigan. Dati po, gaano kaganda ho itong lugar niya dati? Maganda. Noon dati maganda. Puti ang balas. Ngayon, naging pula na. At saka, hindi na magamit sa ngayon itong dagat. Maputik na. Dati ito ganyan. Kasi dito na kami mangita ng magkuha ng mga isda, mga sales. Pero ngayon, ano naman namin, kitang-kita na ninyo kung mayroon pa ba mabubuhay dito. Itong mga ganitong problema, parang paulit-ulit lang siya, pero iba-iba lang yung lugar. So other provinces with mining companies in their places are experiencing almost the same problems. That's the reason why there is a clamor to stop mining in the Philippines. Kaya nga lagi namin sinasabi sa mga mina, kung gusto natin magpatuloy, kung gusto natin ang industriya mag-survive, we must do it right on the ground. Dahil hindi na pwede yung tulad noong panahon na pwede ka magtapo ng dumi sa tubig, sa dagat, tapos na yun eh. So, kailangan talaga maipakita ng mga minero na sila ay responsible miner. Itong mga nakikita natin, hindi ito trademark ng isang responsible miner.
Sa aming mga nasaksihan, malinaw na malaki ang epekto ng hindi tamang pagmimina sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente ng Santa Cruz, Zambales. Humihingi sila ngayon ng saklolo, pero ang tanong, maibabalik pa ba ang nasirang yaman ng kanilang bayan? Hanggang sa susunod na linggo ng patuloy na paglalantad sa mga isyu ng bayan, ako si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aming Reporter's Notebook.